NMAX version 1. So, hinila na lang ito dito sa ating shop. Hindi ito maandar. And then, ang chinek natin, pag ini-start natin siya, pumipitik naman itong kanyang starter relay. So, ito yung starter relay ng NMAX version 1. So, nandito lang ito sa gilid. So, tagkalin nyo lang yung cover dito. Tsaka dito sa ano na to. So, makukuha nyo, machecheck nyo na to. So, ang problema nito, pumipitik ito pero hindi mi-start yung motor. So, dalawa lang ibig sabihin nun. Pag pumipitik ito, tapos hindi siya nag-start. So, ibig sabihin nun, okay starter nyo. Okay din yung brake switch. Ang may problema doon, so dalawa lang. So, pwedeng battery mahina o kaya yung starter motor ay palitan na. So, ang ginawa natin, una, so, syempre dun muna sa basic. So, tinestingan natin siya ng malakas na battery. And then, hindi pa rin siyaumi-start pero pumipitik pa rin yung relay niya. So, pag ganon, so, ibig sabihin, okay yung starter relay nyo. So, doon na kayo pupunta ngayon sa starter motor nyo. Okay. Yan. So, ang NMAX version 1 kasi, naka-starter motor pa yan. So, ito. So, ito pinalitan na natin ng bago kasi sira na itong kanyang starter motor. So, ngayon, gagawin nyo para malaman nyo kung sira na to. So, pwede nyo itong irekta sa battery. Halimbawa, nakasaksak pa siya dyan. Hindi ko lang nabidyohan kanina. So, pag nakasaksak siya dyan, bunutin nyo lang tong socket na to. Yan. So, nahihila naman yan. Pisilin nyo lang tong ano na to, lock, tapos hila. Yan, one half lang yan. So, ngayon gagawin nyo dyan. So, ito, i-connect nyo. So, meron na yung ground. So, pwedeng yung battery nyo, o kaya kumuha kayo ng ibang battery. Tapos, halimbawa. So, yan. So, ito, nagkuha tayo ng extra battery. So, ang gagawin nyo dyan, yung ground, syempre yung battery, pwede nyo idikit lang yan sa kahit anong metal parts ng motor nyo. Tapos, yung isa, yung positive, i-connect nyo dito. Connect nyo lang dyan yung positive. Tapos, yung negative, i-ground nyo lang. Tapos, yan. So, mapapansin nyo, tumunog na siya. So, ibig sabihin, okay na to. Okay itong starter na bago natin kinabit. Ngayon, try natin yung tinanggal natin. Yan. So, ito naman. So, i-connect nyo lang dito yung same lang doon gagawin yung pag-testing kung nakakabit ito. So, yun lang gagawin nyo. So, ngayon, tatry natin itong tinanggal natin. So, connect lang natin yan sa negative. Yan. So, yan. So, metal parts. Kahit sa metal parts nyo, ikabit yan dito sa starter motor. Tapos, yung positive dito sa may lagay ng tornilyo na to. Tapos, dikit nyo lang yan sa so, dikit nyo lang. So, papansin nyo. So, hindi siya umiikot. So, ibig sabihin, sira na tong kanyang starter motor. So, pwede naman ito palitan ng, ng carbon brass. Kaya lang, di ko nare-recommend yun. Kasi hindi, or mabilis din siyang masira. Kahit palitan natin siya na ng carbon brass. Kaya mas nare-recommend ko, para mas matagal ang buhay niya. So, palitan nyo na lang ng bagong starter motor. Yan. So, ngayon, napalitan na natin. So, bubuuhin na lang natin itong motor and then try natin kung i-start na siya. Okay, update. So, nakabitan natin yung kanyang kaha. So, ngayon try natin kung i-start siya. Yo. So, may start na yung motor, sir. So, okay na. So, para po sa mga gusto magpagawa sa ating shop. So, ilalagay ko na lang po sa ating comment section yung ating address or exact address. Thank you for watching.